My friends are reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. And Jesus said to his disciples, "Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Which one of you would hand his son a stone when he asks for a loaf of bread, or a snake when he asks for a fish? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him? Do to others whatever you would have them do to you. This is the law and the prophets." My friends, the good news of our salvation. Magandang umaga po sa inyo muli, aming mga kapatid na dumadalo ng ating online mass. Ang ating pagbasa po ngayon ay isang napakagandang pagbasa na kung saan nagpapaalala sa atin ng tatlong mahalagang ginto ng panalangin. Ito po ay mga bagay o tatlong salita na dapat nating huwag kakalimutan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Mga tatlong salitang punong-puno ng kahulugan sapagat ang tatlong salitang ito ay nagpapakita ng kilos at galaw ng Santissimo Trinidad. Sabi sa ating pagbasa, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makatatagpo. Kumatok ka at ikaw ay makabubuksan ang pintuan. Alam niyo mga kapatid, kung titignan po natin tatlong salitang ito po yung tatlong persona kung titignan po natin. Unang-una, kapag sinabing humingi ka at ikaw ay bubuksan, di po ba't ito ang kilos ng ating Diyos Ama? Kapag sinabi nating humanap ka at ikaw ay makasusumpong, di po ba't ito ang kilos ng banal na spirito sa atin kapag tayo ay naghahanap ng karunungan, naghahanap ng liwanag, naghahanap ng direksyon, naghahanap ng kaalaman? Ang banal na spirito ay laging suma sa atin upang bigyan tayo ng liwanag sa ating puso, sa ating isip, upang magkaroon ng direksyon sa ating buhay. At ang huli, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Di po ba't ito ang galaw ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, na kung saan sinasabi niya, hanapin mo ako at ako ay masusumpungan mo. Sapagat ang ating Panginoon ay parabagang isang pastol na hinahanap ang kanyang mga tupa. Parabaga siyang tulad ng sinasabi ni Juan, siya'y isang pintuan na kung saan ang anumang o ang sinumang mga tupa ay maaaring pumasok sa pintuang ito. Kaya nga po mga kapatid, ang tatlong salita, humingi, humanap, kumatok, sa ating pagbasa rin ngayon, ang unang puntong gusto kong makita niyo rito ay kung papaanong mag-isip ang Diyos sa pananalangin. Sabi ng ating pagbasa mga kapatid, bibigay ba ng iyong ama? Bibigyan ka ba ng bato kung ikaw ay humihingi ng tinapay? Bibigyan ka ba ng ahas kung ikaw ay humihingi ng isda? Sa makatuwid, malinaw mga kapatid ng ating Panginoon, ang tanging ibinibigay lamang sa atin sa ating pananalangin ay mga bagay na makabubuti sa atin. Hinding-hindi bibigay ng Panginoon ang alam niyang makasasama sa atin. Kaya't minsan meron tayong tampo Tampo natin na nagdasal ako sa Diyos. Ang akala ko, mahal ako ng Diyos. Bakit hindi sinutupad ng Diyos ang aking mga panalangin? Yun nga po ang dahilan. Dahil mahal ka ng Diyos, hindi ibig sabihin na kapag gusto mo,
makabubuti sa'yo. I guess it is also good to be reminded, my sisters and brothers, that we may know what's good for us, but God knows what's best for us. Di po ba mga nanay, mga tatay na nakikinig ng ating misa ngayon, bibigyan mo ba ng kutsilyo ang maliit mong bata na humihingi ng kutsilyo? Di po ba't hindi? Kahit na alam mo na ang batang ito ay iiyak, maglulupasay sa iyong harapan, hindi mo bibigyan ng kutsilyo sapagkat ito ay nakasasama at mahal mo ang bata. Ganyan ang ating Panginoon. Malawak, malalim. Kitang-kita niya hindi lamang ang kasalukuyan, pati na rin ang ating hinaharap. Alam niya ang mabuti sa atin. Kahit alam niya kung anong dapat ibigay sa atin. Yun po yung unang punto. Ikalawang punto, magandang unawain din na, nga no, para bang very exciting na makita natin ang ating Panginoon ay nagsasabing, humingi ka, ibibigay ko. Pero dapat yung nakakabuti sa'yo. Maghanap ka at masusumpungan mo. Pero dapat ang hinahanap mo, yung tamang bagay. Ikatlo, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Pero anong pintuan ba ang kinakatok mo araw-araw sa iyong buhay? Sa ating pagbasa mga kapatid sa araw na ito, alam natin na ang Diyos ay isang Diyos na tumutugon ng ating panalangin. Subalit magandang maunawaan na tayo bilang mga anak ay inatasan din ng ating Panginoon na tumugon ng panalangin ng ibang tao. Sa totoo lang, marami po tayong panalangin ang nakamit natin dahil sa ibang tao. Kaya nga minsan, kapag merong nagbigay sa iyo ng isang bagay, sasabihin mo, uy, thank you, answered prayer. Thank you very much. Paano mo nalaman? Sasabihin mo, wala lang, naramdaman ko lang, na kailangan mo, nakita kita, na kailangan mo, narinig ko, na kailangan mo. Kaya sabi ko, bigyan ko nga. At doon mo maunawaan na kadalasan ng Diyos pala ay sumasagot ng panalangin sa pamamagitan natin. Nakadalasan magandang maunawaan mga kapatid na minsan kapag ang Diyos ay hindi tumutugon sa tila napakaraming problema ng pandemya, hindi dahil hindi tumutugon ng Diyos, kundi dahil nagiging insensitibo tayo sa pangangailangan ng iba. Kaya nga ang ating panalangin, ang ating pagbasa ngayon, sa isang antas ng ating Panginoon pala ay kapag humingi ka sa Kanya, ibibigay. Kapag naghanap ka, ibibigay. Kapag ikaw ay kumatok, ibibigay. Pero bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, may tatlong hamon ang ating pagbasa na kung saan humihingi ang iyong kapwa sa iyo. Nagbibigay ka ba? Naghahanap ng kaibigan, ng liwanag ang tao sa iyo. Binibigyan mo ba ng liwanag? May kumakatok sa puso mo. Binubuksan mo ba ang iyong puso? Sa makatuwid ang ating pagbasa ngayon ay hindi lamang para sa Diyos. Ikaw bilang anak ng Diyos, hinahamon na maging bukas palad sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Ngayon, meron po tayong tinatawag na Trinitarian challenges ng ating pagbasa nito. Tatlong hamon. Unang hamon, ang hamon ng Diyos Ama. Ask and you shall receive. Di po ba, sabi ko kanina, ang ating Panginoon ay ibinibigay, ang ating Diyos Ama, ibinibigay ang ating panalangin. Ang unang tawag ay tinatawag nating the call to provide. Ang bawat isa sa atin ay laging iniimbitahan ng ating Panginoon maging provider, maging tatay, nanay sa ating mga kapwang nangangailangan. Naalala niyo po ba ang kwento ng ating pagbasa sa isang ebanghelyo tungkol kung papaanong ang isang mayaman hindi niya pinansin si Lazarus sa kanyang pintuan? The call to provide. Naging insensitibo ang mayamang ito sa pangangailangan ni Lazarus. The call to provide ang unang hamon. Ask and you shall receive. May hamon na maging provider ng ating kapwa. Ikalawang hamon, seek and you shall find. Ito naman yung the call to become a shepherd.
maging pastol. Ang bawat isa sa atin, tulad ng banal na spirito na ibinigay ng ating Panginoon sa atin upang tayo'y maliwanagan, upang magpaalala sa atin ng mga natutunan na natin, upang magbigay ng direksyon sa ating buhay, upang na sa ganun ang lahat ng naghahanap ng kagalingan, naghahanap ng liwanag, naghahanap ng kaayusan ng buhay, ikaw ba'y parang isang pastol, shepherd, tulad ng banal na spirito na nagbibigay ng liwanag? Sinasabayan mo ba ang mga kapatid mong naguguluhan? Ikaw ba'y kalakbay? Ikaw ba'y kaibigan? O ikaw ba'y nagbibigay ng kaguluhan sa isip ng isang tao? The call to become a shepherd. Sa panahon ng pandemya, hindi lang pagkain ang kailangan ng ating kapwa. Alalay. Alalay sa mga naguguluhan sa buhay. Liwanag sa mga taong nawawalan ng direksyon sa buhay. Ikatlo, knock and you shall receive. Ito naman ay ang hamon ng ating Panginoon Diyos. The call to become a good host. The call to become a good friend. Kung babalikan po natin ang huling paghahatol sa Mateo 24 o 25, napakalinaw po na sinasabi ng Panginoon, halika pumasok ka sa aking kaharian, sapagkat nung ako'y walang damit, binihisan mo ako. Nung ako'y nauuhaw, pinainom mo ako. Nung ako'y nakakulong, binisita mo ako. Nung ako'y may sakit, dinalaw mo ako. Di po ba't ito yung good host? Di po ba't araw-araw may kumakatok sa puso mo, humihingi ng tulong? Pero ang tanong, yung katok ba ng mahihirap, pumapasok ba sa puso mo? Naririnig mo ba o nagbibingihan tayo sa katok ng ating kapwa? Marami pong kumakatok, pero bihira ang nagbubukas ng pintuan. Marami pong naghahanap, subalit bihira ang nakasusumpong ng sagot sapagkat walang tumutulong sa kanila. Marami pong humihingi, pero ang problema, marami pong mararamot. Mga kapatid, sa ating pagbasa ngayon, napakalinaw ang tatlong tawag. The call to provide, ask and you shall receive. The call to become a good shepherd, seek and you shall find. And the call to become a good host. Knock and the door will be open. Kahapon po, damandama ko po yung good host dito po sa RVM. No? Talagang tinanggap po ako ng maliwanag na ng masaya ng mga madre rito po ng RVM dito sa Betania. Ako po yung nagpapasalamat sapagkat binigyan nila ako ng magandang tulugan. Feel na feel ko po talaga yung pag-ibig ng Diyos. Yung po yung nakakataka, di po ba? Ang nag-welcome sa akin, mga madre, RVM sisters. Pero ang nadama ko, pagmamahal. Hindi lang po pagmamahal nila, kundi pagmamahal ng Diyos. Ewan ko ba? Yan po ata yung kabalintunaan kapag tumutulong tayo sa kapwa. Ang nararamdaman nila, hindi lamang tayo, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga napakasarap laging maunawaan na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating buhay ay hindi yung humihingi, kundi yung nagbibigay. Na hindi yung ikaw yung kumakatok, kundi ikaw yung nagbubukas. Hindi yung ikaw yung naghahanap ng liwanag, kundi ikaw yung nagbibigay ng liwanag. Mga kapatid, marami pong mga anghel sa langit. Marami pong mga anghel dito sa lupa ang walang pakpak. Mga taong mabubuti, mga taong gumagabay, mga taong kaibigan. Hindi mo maikakaila na kapag ikaw ay gumawa ng kabuti. Salamat kapatid ha, para kang anghel, para kang hulog ng langit. Siguro yun naman talaga ang gusto ng ating Panginoon. Na sa huling pagtutuos, ang pag-ibig niyang ibinigay sa atin ay makikita sa ating puso, gawa at salita at sasabihin nila, Diyos ang nabubuhay sa iyo sapagkat damang-dama namin ang pag-ibig mo. Pero sa totoo lang,
mas naramdaman namin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay umaapaw, laging naririyan upang tulungan ang kanyang kapwa. Mga kapatid, maraming nanghihingi, bigyan natin. Maraming naghahanap, tulungan natin at bigyan ng liwanag. Maraming kumakatok, buksan mo ang iyong puso at doon mo maunawaan ang tunay na kaligayahan ng buhay at ang tunay na kahulugan ng ating pagiging Kristiyano.